Hello, welcome to another episode dito sa ating libreng sit-in in cognitive psychology. For today, ang pag-uusapan natin is the cognitive psychology of decision making. Before we start, let me just read to you two stories na may kinalaman, syempre, sa decision making. Sabi ng isang judge, how could you kill 24 people? What the hell was wrong with you? So meron siyang kausap na tao na nakapatay ng 24 people because of vehicular accident. So sabi ng driver, I was driving at 50 miles per hour and I saw two men crossing the road. On the roadside, there was a restaurant with outside seating. I wanted to apply the brakes, but I realized they were not working. So I had to take a decision. Either hit the two men or run into the restaurant. Oo nga naman, naipit sa sitwasyon yung driver. So, ano ang pipiliin niya? Sabi nung judge, syempre, hit the two men kasi mas konti yung masasaktan. And the driver said, exactly, yun naman yung ginawa ko. But after hitting the first man, the other man ran inside the restaurant so I followed him. Yun lang. Okay, yung naging mali sa kanyang desisyon. Another story. A minister of a church meets with the church council. The council says, these are dire times. The church only has $5 million and we need about $10 million to survive. So naghihikahos yung simbahan. They all sit quietly, looking sad about this news. The minister then gets up and leaves the room. The minister calls the church lawyer and says, it's all clear to me now, etong gagawin natin. Meron na akong decision, sabi niya. I want to take the church's $5 million and make an anonymous donation to the leader of the city's atheist organization. Ibigay mo yung remaining $5 million natin doon sa isang atheist organization. So nashock yung lawyer. He knew the minister was disappointed but he never thought he would give up his faith. Akala niya hindi na naniwala sa Diyos yung minister. Nevertheless, he followed the instructions. So syempre, the next morning, the councilors are furious at the news of the minister's decision. Diba, nagalit sila kung ano ba yung ginawa ng minister na yon. Just before they get up to find and confront him, the minister walks in the room and slaps an envelope on the table. Meron siyang dalang envelope, pinakita niya doon sa mga council members niya. A councilor opens it up and reads the letter. Yung letter pala galing doon sa atheist leader na pinagbigyan ng $5 million. Ito yung kanyang sinabi. Dear church leaders, enclosed is a check for $10 million for your church. It includes a recent gift I received, yung $5 million na binigay ng minister, plus all the money to my name. I was in hard times, but last week a miracle occurred and restored my faith in God. So, nung binigay ng minister yung $5 million, sakto yung atheist, siguro naghihikaos din, he saw that as a miracle. No? So, nung na-receive niya yung $5 million, naniwala siya sa Diyos, and then fast forward, nung yumaman siya ulit, binigay niya doon sa simbahan. No? So, in other words, the minister, after all, made the right decision. The reason why we started with those stories is because we are going to talk about the cognitive psychology of decision making. Ito yung mga tanong na nais natin sagutin for this lesson. Number one, how do people make decisions? Ano ba yung iba't ibang mga strategies na ginagamit ng mga tao in making a decision? They are faced with many alternatives. Bakit nila pinili yung alternative B? 'Di ba? Bago nila pinili yung alternative B, ano yung mga strategiya na ginamit nila for them to arrive to the conclusion that alternative B is the best choice? Pag-aaralan natin yan. Number two, how people choose one option over others. Pag-uusapan naman natin dito yung kanilang proseso, no? Kasi doon sa number one, yung mga strategies na ginamit, no? Sa number two, ano yung proseso that led to that strategy? And of course, by answering question number 2, ang mas magandang goal talaga for this lesson is it will teach us how to become better decision makers. Kapag naintindihan natin kung ano ba yung mga proseso na ginagamit ng mga tao in making decisions, then we can learn from there kung paano ba tayong gumawa ng mga tamang desisyon. The thing is, decision making is part of our everyday life. 'Di ba? Halos araw-araw na
dumaan sa buhay natin, we make a lot of decisions. From simple one to more complicated ones. Halimbawa, ikaw ay isang kickster. Mahilig ka sa mga rubber shoes. Nagko-kolekta ka ng mga Jordans, di ba? Ano ang Jordan na bibilin mo from 1 to, ilan na ba to? Oh, from all these Jordan rubber shoes, ano ang una mong bibilin? Let's say you are going to collect Jordan shoes. Magsisimula ka ngayon. Ano ang una mong bibilin? Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo? 'Di ba? Ano yung magiging factors mo or ano yung mga magiging considerations mo to help you decide which Jordan to buy first in collecting your Jordan rubber shoes. The same thing with choosing a school, lalong-lalo na yung mga papasok na sa kolehiyo. Ano ba ang college na pipiliin mo? Ateneo, LaSalle, UST, o UP, and all the other universities? How do you choose? Diba? Ito yung mga halimbawa ng mga decisions that we make in our everyday life, from small, such as, yun na nga, pagbili ng rubber shoes, to big ones. Pagpili kung anong kolehiyo ka papasok. Now, let's pause a little bit and then I want you to do this exercise. Mag-isip ka ng dalawang importanteng decision na ginawa mo sa buhay mo. Pinaka-importanteng decisions, yung top 2. And then, I would like you to think of the reasons. Take time to reflect. Bakit mo pinili yung dalawang decisions na yon? Okay? So, halimbawa, doon sa unang situation mo, ito yung mga naging choices mo, ito yung pinili mo. Mag-reflect ka. Among all those choices, bakit mo pinili yon? Ganun din sa situation 2. Okay? So, you do that exercise and then later on, we will make sense of this. Let's talk about one of the most basic concepts in decision making sa cognitive psychology. Ito yung tinatawag nating classical decision theory. So, it's a theory, right? It's a theory that explains how people make decisions. According to the theory, people make decisions rationally. After all, tayong mga tao, kaya daw tayo mas magaling sa mga aso o sa mga pusa o sa mga daga because we are rational animals, 'di ba? We are logic-oriented. Meron tayong kakayanan to reflect, to weigh things, to weigh different options, and animals don't. Kaya mas mataas tayo sa kanila. So according to this theory, we make decisions rationally. We choose the option that makes the most sense. Halimbawa, pumipili ka ng eskwelahan na papasukan. Ateneo, LaSalle, UST, UE, UP. Pipili ka ng eskwelahan that will make the most sense. Diba? Pipiliin mo yung eskwelahan na pinaka-logical given your situation. Ganyan daw tayo gumawa ng desisyon. Sabi ng classical decision theory, we make use of our logic. In fact, merong specific term na ginamit yung classical decision theory on this. Ito yung tinatawag na maximizing pattern of making decisions. Ibig sabihin ng maximizing pattern, ito ay isang paraan ng paggawa ng decision where we collect all options and then among all the options, we think hard and choose the best. Siyempre, yung best dito, ang ibig sabihin yan, yung pinaka nagme-make sense, pinaka-logical, pinaka-practical. Diba? Ibig sabihin, sa mga options mo, halimbawa, yung mga eskwelahan, Ateneo, LaSalle, UST, UP, ang gagawin mo, magsuswot analysis ka. Diba? Titignan mo lahat ng datos from different universities, isa-SWOT analysis mo, and then from there, magde-decide ka kung ano ang pinaka-logical. So as you can see on the screen, no, gumagamit ka ng mga steps on how to make good decisions. Magsuswot analysis ka. Pag-iisipan mo talaga ng matagal, ng matindi for you to make the right decision. Okay? So you are going to consider all options and from there, you choose the best one. Ang tawag doon, maximizing pattern. So yan yung sinasabi ng classical decision theory. We make decisions rationally. Pero ito ang problema sa theory na ito. If you're going to look back at your previous experiences in making decisions, hindi sa lahat ng pagkakataon you were logical. Diba? I mean, we can remember times in our life where we make immediate decisions. Hindi naman tayo nag-SWOT analysis eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon nagsuswot analysis tayo. For example, pagpasok mo sa kantin, iisip ka ng kakainin mo among the different choices doon sa kantin, di ba? Hindi ka naman tatabi, tapos kukunin mo yung notebook mo, tapos magsuswot analysis ka, di ba? Hindi ganon. No? Usually, isang tingin mo lang sa mga ulam,
meron ka ng decision kung ano ang kakainin mo. Although minsan maguguluhan ka pa, di ba? Pero it's not as comprehensive as what the classical decision theory is saying. Merong mga pagkakataon sa buhay natin, and I think mas marami yon, where we just make immediate decisions. Diba? Dito na ngayon pumasok yung subjective expected utility theory. Basically, ang sinasabi lang ng theory na ito is people are not always logical in making decisions. Merong mga pagkakataon in our life, we make use of our emotions. We make use of our gut feels. We make use of our intuitions in making decisions. And usually, yung mga gut feel na yan, ginagamit natin yan to identify the option that maximizes pleasure and minimize pain. Diba? So, pag sinabi mong subjective expected utility theory, hindi tayo masyado nag-iisip dito. Hinahanap natin yung ating gut feel. Hinahanap natin yung sensation. Ano ba yung decision that feels right? Ano ba yung decision that will give me pleasure and minimize pain? And again, most of the time, kung iisipin natin, madalas tayong ganyan more than nag-iisip ng matindi, di ba? Now, let me just further emphasize ano ba ibig sabihin ng pleasure dito sa maximize pleasure. Ibig sabihin ng pleasure dyan, you are going to choose the option that will make you feel excited, that will make you feel good, and most importantly, time efficient. Pipiliin mo yung option na exciting, feels good, at mabilis siyang piliin. Kaya nga, dito sa subjective expected utility theory, dito na ginawa yung mga tinatawag nating biases and fallacies. So these are the different strategies, cognitive strategies na na pumipili tayo ng mga options ng mabilisan. Yung hindi masyadong marami yung iniisip to choose an option. Biases and fallacies yon, okay? Also known as decision shortcuts. In fact, yung fallacies, yung biases, yung cognitive biases, we talk about that in cognitive psychology of problem solving, no? So if you want to review that, you watch that video before this. But then again, yung subjective expected utility theory is saying na maraming mga tao gumagamit ng iba't ibang mga decision shortcuts in making decisions in their life. Okay? So as we go along, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga strategies na yan na ginagamit ng tao sa paggawa ng mabilisang mga desisyon. This is very important to understand because again, as I've mentioned, mas madalas natin ginagamit yung ganitong strategy, yung mabilisang paggawa ng decision compared to thinking hard on choosing a decision. Diba? So, dapat maintindihan natin tong biases and fallacies na ito. One example of how to make a decision in a very fast way, yung hindi mo masyadong pinag-isipan, is satisficing. Sa satisficing strategy, ang ginagawa dito, you choose the first option that meets minimum requirement. Alam nyo, itong strategy na ito, very time efficient. Kung ayaw mong napapagod sa kaiisip, ayaw mong nai-stress sa pag-weigh ng ins and outs ng mga options, gumamit ka ng satisficing strategy. Piliin mo na kaagad yung option na unang makasatisfy sa minimum requirement mo. Halimbawa, isa sa mga pangunahing requirement mo in choosing a mate is gusto mo graduate ng Lasal. Okay, isa yan sa napakahalagang criteria. Gusto mo ang asawa mo ay DLSU graduate. O ngayon, meron tatlong nanliligaw sa'yo. 3 potentials. UST grad yung isa, DLSU grad yung pangalawa, DLSU grad yung pangatlo. Sa satisficing, ang gagawin mo dyan, again, mabilis ang pag-iisip lang yan, tatandaan mo lang yung iyong pangunahing standard which is a graduate of DLSU. Therefore, wala na kaagad si potential 1. Nalaman mo pa lang na UST graduate siya, oops, hindi mo napapansinin. Ang bibigyan mong chance, yung potential 2 at yung potential 3. Pero si potential 2, mas nauna na makipag-date sa'yo compared to potential 3. Mas nauna siyang nagbigay ng flowers, mas nauna siyang nagtapat ng pag-ibig sa'yo. Therefore, kahit alam mo na meron pa namang potential 3, doon ka na kaagad kay potential 2. Hindi mo na kinakailangan i-date pa si potential 3. Because you have made your decision, you are going to make potential 2 your boyfriend. Kasi yung minimum requirement niya, na requirement mo na Lasal graduate, meron siya.
at siya yung nauna mong na-experience. So, hindi mo naaantayin si potential 3. 'Di ba? Potential 2 na kaagad. So, mabilis yung pag-decision mo in that situation. Contrast that doon sa maximizing pattern. 'Di ba? Yung magsuswot analysis ka, ang gagawin mo sa maximizing pattern kung paiiralin mo yung logic mo and not your emotion is yung tatlong yan bibigyan mo ng chance. Date mo si UST grad, i-date mo si DLSU grad 1, i-date mo si DLSU grad 2. And then from there, based on your experiences, mag-SWOT analysis ka ngayon. O, si potential 1 ba? Okay. Si potential 2, potential 3. And then from there, doon ka palang gagawa ng decision kung sino ang gagawin mong boyfriend. So, ibang-iba yung paggawa ng decision between maximizers and satisficers. Diba? Mas nag-iisip talaga yung mga maximizers. Okay? So, to summarize, ito yung mga key attributes ng mga maximizers and satisficers. Okay? Pero, I want to emphasize on one of the attributes of maximizers. Take a look at that. Okay? Take a look at that. Alam nyo ba, sabi sa mga pag-aaral on decision making, if you compare the well-being o yung kasiyahan ng mga maximizers versus satisficers in terms of how happy they are with the decisions that they make, mas masaya pala yung mga satisficers. Kumbaga, sabi nga dyan sa slide, mas malungkot o hindi masaya sa kanilang mga choices yung mga maximizers, which is, again, mahirap intindihin. Because we expect that maximizers will be happier with their choice than the satisficers because they thought hard about it. Therefore, if they thought hard about it, most likely gagawa sila ng mga tamang desisyon which will make them happy. But again, data is not showing this. Data after data are showing na mas masaya pa sa kanilang mga decisions yung mga satisficers more than the maximizers. Ang tawag dyan, yung paradox of choice. 'Di ba? Na pinasikat ni Barry Schwartz, one of the most popular cognitive psychologists there is. So sabi ni Barry Schwartz, minsan kapag marami kang options, tapos masyado mong iniisip yung bawat isa sa mga options mo na yan bago mo piliin, doon ka pa hindi masaya. By the time you have already chosen one option over the others, most likely hindi ka magiging masaya doon sa option na pinili mo. 'Di ba? Kaya nga siya paradox of choice. Akala mo maganda yung pinili mo pero ang ending, you are not that satisfied with your hard thought choice. Kaya nga sabi niya dito, less is more. Minsan mas nakakabawas pa ng kaligayahan sa choice mo kapag yung choice mo nanggaling sa maraming options. So halimbawa, doon sa going back to the schools na papasukan mo sa college, pinili mo UST. Kapag ikaw daw ay maximizer, lahat ng data kinolek mo about LaSalle, Ateneo, UST, lahat, tapos pinili mo UST, most likely hindi ka magiging masaya sa UST. Yun yung tinatawag nating paradox of choice. Okay? Now, bakit merong paradox of choice? Why is it people become unhappy when they have chosen an option na pinag-isipan nila ng matagal? Ang sagot dyan kasi, kapag ikaw ay isang maximizer at pumili ka na ng isang option, at the back of your head, lagi kang merong tinatanong na, what could have been? What could have been if I have chosen the other options? So, hindi mo ngayon na-enjoy yung pinili mo kasi a part of your mind, a part of your cognitive resource is thinking about the other options that you did not choose. So, kapag hati yung iyong awareness, okay? Hati yung awareness mo, hindi ka nakafocus doon sa pinili mo, yung partly iniisip mo yung mga hindi mo pinili, doon nawawala yung kasiyahan mo from the alternative that you have chosen. Kaya nga sabi dito, 'di ba? It is a happiness stealer when you ask what could have been. And most of the time, what could have been happens when there are many options that you did not choose. 'Di ba sabi nga ng magandang kasabihan, kapag meron kang 100 choices at pumili ka ng isa, remember, you did not choose the 99 others. 'Di ba? Ilan yung na-miss mo? 99. Isa lang yung nakuha mo. And that idea, ano kaya yung na-miss ko from the 99 others that I did not choose? Yun yung nagnanakaw ng iyong kaligayahan
on the choice that you have chosen. Actually, alam nyo, pwede nyo rin itong i-connect sa infidelity. Bakit ba merong mga tao sa relationship na cheat? Paradox of choice din yan eh. 'Di ba? Halimbawa, pumili na siya. Si Guy, pumili na siya ng isang girl. Oh. Ngayon, kapag may nakita pa si Guy na iba pang mga girls around him, it will make him question yung kanyang current choice. 'Di ba? So, magkakaroon na ngayon ng paradox of choice. Instead of the guy being 100% happy about the girl na pinili niya, ngayong expose siya sa iba pa palang mga potential options sana, i-question na niya, what could have been kung iba yung pinili ko? At dyan na nagsisimula yung kanyang dissatisfaction sa current relationship. Kaya nga kung mapapansin ninyo maraming mga quote-and-quote love songs ngayon, nagre-reflect ng paradox of choice eh. Pero it's about infidelity, di ba? Halimbawa, yung kantang Bakit Ngayon Ka Lang. Di ba? Kung titignan mo yung lyrics, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso ay mayroon ng laman? Ibig sabihin, committed na siya. Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko, di sana'y naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap-yakap, ang iyong kamay, lagi ang aking hawak, at hindi kanya. Hindi na siya satisfied doon sa current choice niya because it made him question his choice. What could have been my life kung yung pinili ko yung kinakantahan ko ngayon? Mas maganda ba kaming match? Mas masaya ba buhay ko pag siya yung kasama ko compared to my partner right now? Compared to my choice right now? Doon na nagsisimula yung dissatisfaction mo doon sa current mo. Isa pa yung kanta ni Chris Lawrence na Kung Malaya Lang Ako, di ba? Ang sabi, nang ikaw ay dumating, nadama iba sa damdamin. Kilos mo't mga paglambing ang siyang lagi ay umaakit sa akin. So may umaakit sa kanya. Kahit dayain pa ang puso at isipay, hanap ka. Bakit nga ba ganyan? So, hati na siya. Hindi na siya 100% masaya doon sa kanyang current choice. Kaya nga sa chorus ang kanta niya, kung malaya lang ako, ipagsisigawan kong mahal kita. Eh, hindi nga siya malaya eh. Kasi nga currently committed siya. What made him think that maybe he did not make the right choice? The presence of other potential choices. Yun ang paradox of choice na pwede mong i-connect sa infidelity, di ba? O kaya delikado yung paradox of choice na yan, especially in the context of serious relationships. O kaya alam nyo, meron ding wisdom behind may mga girls or even guys, no, na medyo nire-restrict nila yung social interactions ng partners nila to the opposite sex to prevent any paradox of choices. Kasi kapag na-expose yung partner mo sa ibang mga potential choices, tapos biglang naisip niyang what could have been, that will drop down your partner's level of satisfaction sa current relationship nyo. Isa pa tong kantang to, di ba? Sana dalawa ang puso ko. Oh, parang kailan lang buhay ko'y walang gulo. May minamahal at minamahal ako. Okay yung satisfaction niya sa relationship niya, doon sa choice niya, nung una. Kasi wala pa siyang exposure sa choices eh. Pero ano nangyari? Nang makilala ka, ayan na. Meron na siyang isa pang nakilala. Potential choice sana. Ano? Oh, nang makilala ka, buhay ko'y biglang nagbago. Ako'y nagtataka, puso ko'y litong-lito. Nalito na siya. Bumaba na ngayon yung kanyang satisfaction doon sa kanyang current relationship. Kasi he was exposed to a potential choice. So, hindi na siya ganun ka-happy doon sa kanyang current choice. Okay? So, yan yung tinatawag na paradox of choice. Kaya alam nyo, ang magandang application dito is there is wisdom behind why we need to let God make the decision for us. You remember that story in the Garden of Gethsemane, di ba? Si Jesus, nagpipray kay God. Nagdadalawang isip siya kung itutuloy ba niya yung pagpapakrucify. Kasi nakita na niya what's coming. It's hard, it's deadly, it's painful. Yeah, of course, si Jesus, meron din siyang human nature, natakot siya, na-stress siya. That's why he was bleeding with blood, di ba? In this kind of stress. So, nagpray siya. Sa kanyang decision making, parang naguguluhan siya kung itutuloy ko ba yung pagpapakrucify or akit na lang ako sa heaven. By the way, he can do that anytime.
Diba? Akyat na lang siya sa heaven, walang crucifixion. But look at what he prayed for. He said, Abba Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Wag na lang kaya ako magpa-crucify. Nag-hesitate ako, hindi ko alam anong pipiliin ko. Pero ano yung sabi niya? Nevertheless, not what I will, but what thou wilt. Not mine, but your will be done. Diba? Ipinaubaya niya yung choice kay God. And you have to remember that God's choice is always the best choice, 'di ba? Kapag ganyan yung realization mo about choices, when God makes a choice for you, it's always the best. Hindi ka magkakaroon ng what would have been or what could have been 'di ba? Imposible magkakaroon ka ng what could have been kasi nga you have the best choice. Hindi ka magkakaroon ng what would have been or what could have been if you have chosen the best choice. Kasi best na nga yung pinili mo 'di ba? Halimbawa, meron kang best phone, pinili mo yung iPhone 99. Hindi mo nang iisipin kung what could have been kung ang binili mo ay iPhone 10. Kasi iPhone 99 na yun Wala nang mas tataas pa dun. 'Di ba? So the same principle when you let God make decisions for you. And again, one of the promises, ano ba yung klaseng best decision na yan? Ano yung makukuha mo? No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. If you submit your will to God, pinapaubaya mo yung mga choices mo sa Kanya, sobrang ganda raw yung mangyayari sa'yo. Sobrang ganda raw na magiging outcome ng decision mo because God makes the best choices. If God decides something that you do, yun na yung best. Hindi ka na kinakailangan ng what could have been or what might have been because you have already chosen the best decision. Sabi nga ni Jim Elliot, God always gives His best to those who leave the choice with Him. So sana maging application sa atin yan, that whenever we make decisions, especially the big ones, wag nating tatanggalin sa picture si God. Alright? We know that all things work together for good for those who love God, to those who are called according to His purpose. Diba? Kahit anong option pa yung piliin mo, if you know that God is leading you to the right option, tapos naka Romans 8:28 ka, hindi ka makakaisip ng what could have been. Because you know, whatever it is that you have chosen, this choice will lead you to the best version of yourself. Kahit anong eskwelahan pa yan, Lasal, Ateneo, UST, kung ano man pinili mo dyan, God led you to choose that. And the reason why God led you to choose that kasi nga, in the future, diba, sa choice mo na yan, nakko, hindi mo maiisip kung gaano kaganda yung plano sa'yo ng Diyos. Alright? So, it's very important to include God in our decision-making process. Kaya nga sabi ko dito, minsan mas masaya pa kung wala kang choice I mean, we're talking about paradox of choice, Or kung si God ang gumawa ng choice mo. Kasi wala kang what could have been, what might have been. Walang ganun Kasi God is the one who made your choice. God led you to the correct choice. Diba? Pero ito sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinasabing masama ang choices. Hindi naman ako anti-choices, Because of course, we like to have choices, Ang sinasabi ko lang sana, isa sa mga cognitive skill na dapat nating matutunan is when we make a choice. Number 1, let's include God in the process of our decision making. Number 2, kapag gumawa ka ng choice, dapat panindigan mo. Dapat hanapin mo yung lahat ng magaganda sa choice na inisip mo. Imbis na mag-isip ka ng what might have been or what could have been, identify the different reasons why you made the right choice. Mas maganda yun Imbis na isipin mo ano kaya buhay mo kung nag-UST ka o nag-Ateneo ka or nag-Harvard ka, mag-focus ka sa decision mo na pinili mo yung Lasal. Ano yung mga good reasons why did you choose Lasal? Mag-focus ka doon. 'Di ba? Kasi kapag nag-focus ka sa mga magaganda doon sa ginawa mong choice, hindi ka magkakaroon ng what might have been or what could have been because your mind is too much focused on what's good on your chosen option. Okay? Kapag kung nag-iisip ka ng ibang option, kapag tumitingin ka sa ibang option, hindi nagiging masaya yung sarili mo sa current option mo. And that also applies to relationships, di ba? Yung infidelity kanina sinabi ko. Oo, kaya kung ikaw, meron kang nasa relationship ka ngayon,
huwag ka nang tumingin sa iba. Kasi kapag tingin ka ng tingin sa iba, magkakaroon ka ng paradox of choice. It will affect your satisfaction to your current relationship. Okay? Now, let's talk about availability. Again, availability is another way on how to make decisions quickly. Isa itong cognitive bias, di ba? Ibig sabihin yan, you choose an option that first comes into your mind. So, pinapapili ka A, B, C, D. Kung ano yung una mong maisip, yun yung option kaagad na gagawin na napipiliin mo. Maliwanag, yun yung ibig sabihin ng availability. What's on top of your mind? What comes into your mind? Halimbawa, ito, tinutukan ka ng baril. Sabi nung yung tumutok sa'yo ng baril, you have 3 people na pwede mong tawagan bago kita barilin. Oh, sige nga, among all the people that you know in your life right now, dahil huling sandali mo na to, sino yung 3 tao na gusto mong kausapin? Make a decision now. Isulat mo sa notebook mo. Who are those 3 people? Write it down. Question. Among all those people that you know in your life, why did you choose those 3 people that you have chosen? Bakit silang 3? Diba? What led you to choose these 3 people? Ang sabi ng availability heuristic, the reason why something is the option is on top of our head is because yung option na pinili natin, doon kasi tayo pinaka-exposed. Okay? So the reason why you have chosen, let's say, LaSalle over all the other schools is because yun kasi yung school na pinaka-na-expose ka. Bakit hindi mo pinili yung, let's say, UANP? Kasi hindi ka naman masyadong exposed dun sa school na yon, 'di ba? Habang nag-a-apply ka for colleges, lagi mong binabasa mga Lasallian things, mga Lasallian facts, 'di ba? So, nung tinanong ka anong school mo gusto, on top of your head is LaSalle because you are most exposed to the LaSalle University. So, ito magandang illustration ng availability heuristic, 'di ba? Ine-expose mo yung sarili mo doon sa mga bagay-bagay. At yung mga bagay-bagay na yon na laging exposed ka leads you to make a certain decision. Halimbawa, yung nag-decide ka na huwag lumabas ngayong gabi. Question, bakit ka nag-decide na huwag lumabas ngayong gabi? Kasi naisip mo, napanood mo sa TV na laging maraming pinapatay sa labas ng bahay tuwing gabi. 'Di ba? 5 araw kang nanonood ng news. Sa 5 araw na yon, lagi kang merong nakikita na pinapatay sa labas ng bahay na lumalabas sa gabi. Now, the thing is, yung binalita ng news program na yon, kung ikukumpara mo sa mga gabi na wala namang pinatay, napakaliit na porsyento lang nun. Kaya sa totoo lang, ang best decision is lumabas ka ng gabi. Kung yun ang magpapasaya sa'yo, lumabas ka. Pero, bakit ang decision mo huwag lumabas ng gabi? Kasi nga takot ka na mapatay. Saan ba nanggaling yung idea na baka mapatay ka kapag lumabas ka ng gabi? Doon sa maliit na data na na-expose ka. Araw-araw mo kasing pinapanood sa balita na merong mga taong lumabas ng gabi at pinatay. Pero hindi mo nakita yung idea na minority lang yung mga pinatay nung gabi. Minority lang yun kumpara sa majority ng mga taong hindi naman pinatay nung lumabas sila nung gabi. Diba? So that's how availability heuristic works. Another example, nag-decide ka na ayaw mong lumipad sa eroplano, ayaw mong sumakay. That's your decision. Ano ang basehan ng decision mo? Because you are so much exposed to the news of airplane crashes. Diba? Lagi mong binabasa yung mga balita tungkol sa plane crash. Kaya, yun yung naging basihan ng decision mo na ayaw mong sumakay ng eroplano. Pero, kung ikukumpara mo yung porsyento na maaaksidente ka between riding a plane and riding a car or driving a car, alam nyo ba, mas mataas yung chance na mamamatay ka by driving your own car compared to pagsakay ng eroplano. Mas mababa pa rin ang accident rate sa eroplano kumpara sa kotse. But yet, sa pananaw mo, good decision pa rin ang huwag kang sumakay ng eroplano. Kasi nga, saan ang galing yung decision na yon? You keep on exposing your mind to the bad news about plane crash. Kaya ang ending mo, ang decision mo, ayaw mo na tuloy mag-eroplano.
At alam nyo, itong availability heuristic na ito, ginagamit ito ng mga advertisers. Remember this, every time you watch television, the television is already programming your mind. 'Di ba? Inaapektuhan na niya o iniimpluwensyahan na niya yung decision-making process mo. And how do advertisers do this? Paano nila nilalagay yung produkto nila on top of your head para maging available yon sa iyong pag-iisip? Dalawang paraan yan. 'Di ba? They expose you through repetition. Kaya ang labanan sa advertising, paramihan ng commercials. Kasi mas inuulit-ulit mo yung isang produkto sa TV o sa laptop o sa computer, mas nakikita nung tao, mas nagiging on top of your head yung kanilang produkto. Kaya kapag pipili na sila ng option kung anong bibilhin nila, dahil ikaw ang may pinakamaraming commercial, most likely bibili nila yung produkto mo. Yun yung exposure through repetition, paramihan ng commercials. Meron din tayong exposure through ease of remembering. Ibig sabihin, kaya naalala ng isang tao yung option na to kasi madaling alalahanin. At ano ba yung mga bagay na nagpapadaling maalala sa isang bagay o sa isang produkto? Yung tagline. Kaya yung mga produkto, hindi pwedeng walang tagline, 'di ba? Yung smart, for example, tanggaling. O, itong si Bitoy, yung Joy, ano nga ba to? Isang patak, kaya ang sangkatutak, 'di ba? Those words makes you remember those products easily. So, umaasa yung mga advertisers, pagpasok mo sa grocery, marami kang options ng dishwashing liquid na pwedeng bilhin. Ang pipiliin mo is the dishwashing liquid na maaalala mo ang tagline. Kaya dapat pagandahan yung tagline. I-combine mo yan sa paramihan ng commercial para tumaas yung sales mo sa produkto. Isa pang magandang strategy, isa pang strategy na ginagamit ng tao to make quick decisions is called framing. Ibig sabihin ng framing, pumipili ka ng isang option hindi dahil sa pinag-isipan mo ng matindi, but because bumilib ka kung paano present sa'yo yung option na yon. Diba? Halimbawa, sa mga commercials ulit. Bakit merong mga produkto parang ang layo naman ng produkto doon sa pinoportray sa commercial, pero ginagawa pa rin nila? I mean, one good example is selling alcohol. Diba? Anong mapapansin ninyo? Kapag ang beer, ginagawang commercial, maganda ang frame. Ibig sabihin ng frame, maganda ang pagkakapresent. Diba? It's being presented in a positive way. It's being presented with meaning. Kaya karamihan ng mga beer o mga alcohol na binibenta o mga pinapakita sa ads, ina-associate yung alcohol sa mga magagandang bagay, sa mga bagay that will make people feel good. Kaya karamihan ng mga commercials ng beer, it's about party, it's about friendship, it's about fun. Ito matindi, di ba? Yung gumagamit ng mga beautiful girls sa pagpopromote ng beer. Kung iisipin mo, wala naman talagang connection yung beer sa mga magagandang babae. Di ba? Wala namang connection yun eh. But the advertisers is hoping that you will associate the beer doon sa magagandang girls o doon sa mga positive experiences na nakikita mo sa commercial. So, ginagawa nilang positive yung frame nila para ibenta sa'yo yung beer. So, the next time you enter the grocery, ang daming beer sa harap mo, anong pipiliin mo? Yung beer na pinakamaganda yung frame. Diba? Yung beer na nagpa-feel good sa'yo nung nakita mo sa commercial. So, ganun, no? Ganun ang labanan sa advertising. So, after all these things that we know about decision making, let's now close this discussion by talking about quick tips on making right decisions. Okay? So, ano ba yung mga pwede natin gawin para mas maging magaling tayo sa paggawa ng desisyon? Bago natin pag-usapan yan, dapat alam nyo muna yung pinagkaiba ng high-stake situations sa low-stake situations. Pag sinabi mong high-stake situations, ito yung mga alternatives. Ito yung pagpili mo ng option where it can greatly affect your life outcome or people around you will be affected or it will have a long-term impact in your life. Get? So, ibig sabihin ng high-stake situations,
yung choice mo may kinalaman sa na malaki sa outcome ng buhay mo. May kinalaman sa mga tao sa paligid mo, maapektuhan sila. Kapag ganyan yung pinagpipilian mo, that means you are in a high-stake situation. Anong eskwela ka papasok sa college? High-stake situation yan. Sino ang sasagutin mo sa 13 mong manliligaw? Kasi kung sino man piliin mo doon, ikakasal na kayo. High-stake situation yan. Or kanino ka makikipag-deal sa isang business? Diba? Maraming nagpe-presenta sa iyo ng mga proposals, no? Na malalaki ang mga pera. O, sino ang pipiliin mo sa kanila? High-stake situations yan. Pero hindi lahat ng sitwasyon high-stake. Meron naman mga low-stake situations. Ibig sabihin naman yan, yung decision na gagawin mo, hindi ganun kalaki ang epekto sa buhay mo. Meron lang siyang immediate effects, minimal effect lang siya sa buhay ng iba, or minimal effect lang siya sa outcome ng buhay mo. Diba? Halimbawa, yung what food to eat. Diba? Hindi naman high-stake situation yan eh. I mean, sisig versus binagoongan. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na nagbago ang takbo ng buhay ko kasi kumain ako ng sisig. Diba? Hindi ganun eh. No? What color of rubber shoes to buy? Or isusuot mo ba yung shorts mo o jogging pants? See? Kahit ano pang piliin mo dyan, hindi naman big time ang epekto niyan sa buhay mo. So that's what you mean by low-stake situations. Maliwanag ba? So, it's because in life, mas marami tayong mga ginagawang mga o mas mahalaga yung high-stake situations, pag-uusapan natin yung mga dapat yung gawin if you are faced in a high-stake situation. O, papangunahan ko na kayo, no? Kapag nasa low-stake situations kayo, okay ka lang mag-gut feel dyan. Okay ka lang gumamit ng emotions dyan. Okay ka lang mag-intuition dyan. Diba? Okay lang pumili ng bagay na trip mo lang kasi kapag low-stake situations. Pero kapag high-stake na ang pinag-uusapan, meron tayong mga principles na dapat tandaan to lead us to make good decisions in high-stake situations. So, ano yung mga yon? Una, kinakailangan, in relation to what I'm saying here, no, kinakailangan i-match mo yung decision-making strategy mo with the type of situations that you are in. Diba? So, ibig sabihin, kapag high-stake ang situation mo, kinakailangan, logic ang pagganahin mo. Mag-SWOT analysis ka. Diba? Exhaust all possible options, analyze the data, and choose the best option. Kasi high-stake yan. Tulad nga na sinabi ko kanina, pero kapag yung decision mo, hindi naman ganun katindi yung epekto sa'yo, pwede ka naman gumamit ng emotions. Diba? In choosing those kinds of decisions. Kapag hindi naman high stake, kapag low stake naman. So, sa mga ulam, kung anong trip mong kainin, kung anong kine-crave mo, yun ang gamitin mong decision or basis to make your decision. Huwag na huwag mong babalik ta rin. Yan ang huwag mong gagawin. Huwag kang mag-classical decision theory or mag-logic kapag low stake ang situation. Diba? Para ka namang bangag, nagsuswot analysis ka para malaman mo kung ang kakainin mo ba yung sisig o yung binagoongan. Diba? Huwag ka na mag-SWOT analysis. Pumili ka na lang ng isa depende sa trip mo. At huwag ka rin gagamit ng emosyon o ng gut feel mo o ng intuition mo kapag ang pinag-uusapan ay high-stake situations. Diba? Babarilin ko ba o hindi? O, etong mamang ito, gumamit ng emosyon niya. Diba? Hindi siya nag-isip. Kasi yung bago niya gawin to, diba? High-stake situation yan eh. Kung ano ang gagawin niya sa mag-inang ito, magkakaroon yan ng malaking impact sa buhay niya bilang pulis, bilang tao. Pero ang nangyari, inuna niya yung emosyon niya. Hindi muna siya nag-SWOT analysis kung ano ang pinakamagandang gawin in this situation. Kaya ano nangyari, nakagawa siya ng hindi maganda. Di ba? Kaya again, ulitin ko, no? Itutugma mo yung decision-making strategy mo sa sitwasyon mo. Kapag high stake, mag-classical decision theory ka. Kapag low stake, pwede ka mag-subjective expected utility theory. Number 2, the more data, the better. Lalong-lalo na sa high-stake situations. Pag low-stake, okay lang kahit konti lang yung data. I mean, kung ano lang trip mo, kung ano lang feel mo, go ahead. Pero pag high-stake situations, it would make sense if you collect all the data that you will need to help you choose the right decision. Anong eskwela ka pupunta? Mahalaga yan. High-stake situation yan. It will affect your future. It will affect your future family. Di ba? Kaya dapat dyan, ang gawin mo talaga, lahat ng data tungkol sa mga schools na yan, kunin mo.
Ano yung courses na ino-offer nila, saan mga courses magaling yung mga schools na yan, kamusta yung mga facilities dyan, kamusta yung mga faculty members dyan, tapos SWOT analysis mo, yung lahat ng schools na kinoconsider mo, and from there, pumili ka ng pinakatugma sa'yo, yung pinakagusto mo. Ganun dapat. You need to collect more data. The more data that you have, the higher the chance you will make the right decision. Ganun din sa pagdating sa ating health, di ba? Kaya nga nagpapa-second opinion tayo sa field of medicine. Si doktor, meron siyang diagnosis sa'yo. Kailangan daw operahan yung nakita sa'yo. O, bago ka gumawa ng decision na magpapa-opera ka nga, kailangan mong gawin, humanap ka ng more data. So yung more data na yan, lalapit ka sa ibang doktor para hingin yung kanilang second opinion bago ka mag-decide kung magpapa-opera ka ba o hindi. Kasi after all, baka hindi naman kinakailangan operahan, di ba? Baka yung isang doktor mahilig lang talaga mag-opera kaya sabi niya sa'yo dapat ng operahan. So hanap ka ng second opinion. More data to help you make better decision. Or even when it comes to marriage, merong lumuhod na lalaki sa harap mo, ang tanong sa'yo, will you marry me? Oh, decision yun di ba? Pag lumuhod sa'yo, will you marry me? Oh, anong magiging decision mo, yes or no? If you want to make the right decision, dapat gumamit ka ng maraming data. Alamin mo muna yung past niya. Alamin mo muna yung background niya, although sa example ko naman, di ba, oras na lumuhod yung lalaki sa'yo, I'm sure, matagal nang pinagsamahan nyo. So, sana na lang, during that time na matagal kayong nagsama, nangolekta ka na ng data. Para, nung lumuhod siya at nag-will you marry me siya sa'yo, magagamit mo yung mga data na nalakap mo to make you decide or to help you decide whether you will marry this guy or not. Diba? So kapag nasa relationship ka, again, dapat marami kang data na alam tungkol sa partner mo. And number 3, maganda ring tip ito, don't make decisions during heightened emotions, lalong-lalo na kapag high-stake emotions. Diba? Kasi kapag masyadong emotional ang tao in making decisions, ang ending niyan, madalas, hindi nagiging maganda ang desisyon. Ang isang desisyon na nagmula sa strong emotions, most likely, hindi magandang desisyon. Kasi ito yung mga desisyon na padalos-dalos. Ito yung mga desisyon na maraming hindi nakita na mga better decisions kasi pinairal nga yung emosyon. In the Bible, maraming magandang examples dito. Halimbawa, si King David. There was a time in his life na nagdesisyon siya based on an emotion that he was feeling. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful and David sent someone to find out about her. Actually, gusto ko lang i-highlight yung mga salitang, the woman was very beautiful. Kasi emotion yan Diba? Nagandahan si David, meron siyang naramdaman doon sa babae nung nakita niyang naliligo. Meron siyang naramdaman, emotions niya, na in love. Kaya tignan nyo, after yung verse 2, punta ka sa verse 3, walang pag-iisip na nangyari Diba? Ang sinabi lang ni David, ang ginawa lang, and David sent someone to find out about her. Na in love, nagbigla-bigla si David, umutos ka agad siya, mainutusan ka agad siya para alamin kung sino yung naliligo. Hindi niya masyadong pinag-isipan. And the rest is history because of that poor decision that he made. We know what happened, di ba? Nabuntis niya itong babaeng ito na meron palang asawa at yung asawa ng babaeng ito is one of the soldiers of David na si Uriah. At dahil nagpanik na si David sa sitwasyon, pinapatay niya si Uriah. So ganyan ang nangyayari when we base our decisions on our heightened emotions during high-stake situations na hindi dapat. At alam nyo, i-translate nyo yung pangyayaring ganyan, yung nangyari kay David sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Maraming mga instances pwede mong i-relate dun Maraming mga kabataan ngayon, for example, are making poor choices when it comes to their sexual behaviors. Yan. Problema natin yan. 2006 to 2010. Actually, medyo old data na to, pero kung titignan mo yung data ng 2020 hanggang 2021, basically the same number. Marami pa rin tayong mga teenage mothers sa kasalukuyan.
pati na rin yung HIV infections. Again, I think part of the reason kung bakit ito nangyayari, again, it's not the only reason, but part of the reason is poor decision making. Pinapangunahan lagi kasi yung emosyon. Inuuna lagi yung emotion over our logic. Again, hindi ko sinasabing masama ang emotions, no? Okay lang gumamit ng emotions in decision making kung low stake situations. But when it comes to your health, especially your long-term health, gagawin mo ba yung mga activities na hindi naman dapat gawin? High-stake situation yan eh. Huwag pairalin yung emotion. Dapat ang maging idol natin dito is si Joseph in the Bible, di ba? Kung si David hindi nag-isip doon sa passage, dito si Joseph nag-isip. Are you familiar with the story? Now Joseph was well-built and handsome, and after a while his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." Na-in-love yung asawa nung amo ni Joseph sa kanya. Pero tignan nyo ang sinagot ni Joseph. Diba? Specifically the red words. Ito yung sinagot niya sa misis nung kanyang amo nung niyaya siya makipag-sex. Sabi niya, "With me in charge, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master was withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" Diba ang daldal ni Joseph dito, ang dami niyang sinabi. Bakit marami siyang sinabi? Kasi dumaan siya sa cognitive process. Nag-isip siya. Hindi niya pinangunahan yung kanyang emotion. Right? Kaya, ang ending, he made the right decision. Kaya nga isa pang application ng principle na ito is for those of you who are in a relationship is huwag makipaghiwalay kapag nag-aaway. Kasi kapag yung dalawang tao in a relationship, 'di ba, nag-aaway, mataas ang emotions, no? There is always a tendency na gagawa ng decision na hindi tama. Kasi yung mga decisions na yun nanggaling sa mga strong emotions. Hindi pinag-isipan, hindi nakita yung mga other better options. Maliwanag. Kaya kapag masyadong mataas ang emotions, hindi dapat gumagawa ng mga high-stake situations o ng mga decisions in high-stake situations. Yun na nga, tulad ng pakikipaghiwalay sa relationship or lalo na sa mga meetings, no, in the corporate world, meron silang mga meetings na kapag nagkakainitan yung mga bosses, no, ang dapat gawin dyan pahupain muna yung sitwasyon before they can return to the decision that they are making. The more logical you are in making decisions in high-stake situations, the better the decisions will be. And number 4, wag din natin kakalimutan that we can also ask counsel. Isa ring itong tip para mas maging maganda yung iyong mga decision, magtanong ka sa mga tao na mas matalino sa iyo. Sabi nga ng Proverbs, plans go wrong for lack of advice. Many advisors bring success. Magtanong tayo sa mga tao who's been there and who's done that. 'Di ba? Humanap tayo ng mga advisors who can help us make better decisions. Kasi let's face it, we cannot know everything. 'Di ba? Marami sa atin kulang tayo sa experience in a certain field. Hindi pa tayo ganun kabihasa sa basketball, hindi pa tayo ganun kabihasa sa trigonometry, hindi pa tayo ganun kabihasa sa research, pero ang magandang balita, merong mga tao sa paligid natin who are already good with those things. And these people can help you make better decisions. Huwag tayong ma-intimidate sa mga taong mas magagaling sa atin. Rather, let's look at them as resources. Let's look at them as potential helpers na tutulong sa atin na gumawa ng mga tamang desisyon. And I think one of the best advisors that you can have is none other than your parents. Diba, lalong-lalo na yung mga estudyante nakikinig sa akin ngayon, you will be facing a lot of decisions in life, in the future. One of the best people na talagang pwede mong matanungan kung ano ang dapat mong gawin in a certain situation, your parents. Kaya dapat ako as a developmental psychologist, I highly encourage na sana meron talagang strong connection between the parents
and the children, so that in the future, when children are confused on their decision making, they have the emotional maturity to approach the parent and ask for guidance. Kasi kapag hindi okay yung parent tsaka yung anak, 'di ba? Ang nangyayari, yung anak nagtatanong sa ibang source, no? At karamihan ng mga source na tinatanong ng anak na hindi yung parent, palpak ang binibigay. So the best people to really give advice to young children is none other than the parents. Okay? Ito pa pala, no, additional information lang. Sa tingin ko, dahil sa online setting natin ngayon, mas madali na talagang humanap ng advice. 'Di ba? Kaya nga tayo merong mga reviews sa YouTube. 'Di ba? Lahat ng pwede mong gawin o lahat ng bagay na bago mo gawin, bago mo pagdesisyonan gawin, meron nang nag-upload ng video niyan sa YouTube. Like, for example, you are planning to get a pet. Pero hindi ka makapili kung ang bibilin mo ba ay aso o pusa. You can just go online, magtanong ka sa mga taong may experience dyan kung ano mas magandang bilhin, aso o pusa. It would help you a lot. Kaya yun yung gusto ko sa internet, di ba? I mean, it has made decision making very easy. In what way? Because the internet makes it readily available for us na merong mag-a-advise sa atin kung ano yung best decision na pwede nating gawin. So let's take advantage of that. Extra application. Bago tayo magtapos, no? Ano ba yung mga isa pang bagay na pwede nating may apply to improve our psychological life on decision making? After everything we discuss about decision making, how to be chosen. Diba? Ano ba yung mga pwede mong gawin para ikaw yung piliin ng mga tao over the other options that they have? Ano yung mga dapat mong gawin para yung produkto mo, yung pipiliin nila over the other products if you are an entrepreneur? Kung nanliligaw ka, ano yung pwede mong gawin para ikaw yung gagawin niyang boyfriend over the other 99 boys na nanliligaw sa kanya, 'di ba? Ano yung pwede mong gawin para ikaw ang piliin? Apply natin yung mga pinag-usapan natin, no? Number 1, be the best option. 'Di ba? Kung gusto mong mapili, kinakailangan siguraduhin mo na ikaw yung best option. Paano mo malalaman kung ikaw yung best option? How do you work on that? Dapat meron ka na wala ang iba. Meron kang isang bagay na ikaw lang ang meron over the others. Kapag na-establish mo yon, ikaw lang ang nakaka-offer nun, ikaw lang ang nakakagawa nun, then most likely, you will be chosen. Diba? Halimbawa, sa lahat ng manliligaw niya, ikaw lang ang summa cum laude at mahilig siya sa matalino, most likely, ikaw ang pipiliin. Kaya, alam niyo, isa pang sub-application ng number 1, alamin mo yung mga kompetensya mo. 'Di ba? Kilalanin mo rin yung mga competitors mo, and then from there, you collect data, hanap ka ng isang bagay na ikaw lang ang makakapag-offer na hindi nila kayang i-offer. That's a good one for number 1. Okay, tip number 1 on how to be chosen. Tip number 2, be positively memorable. Remember our discussion on framing? People choose products or people na maganda ang association nila doon. So kung gusto mong mapili, kinakailangan tuwing makikita ka nila, they will feel good kasi na-associate ka nila sa mga magagandang bagay. 'Di ba? So halimbawa, nanliligaw ka. Tuwing makikita ka ng nililigawan mo, dapat ma-associate ka niya sa mga good times. Ma-associate ka niya sa mga masarap na pagkain na niluto mo para sa kanya. Ma-associate ka niya sa mga places na pinagdalhan mo sa kanya. 'Di ba? Be positively memorable. Yung tuwing makikita ka, puro good things yung naaalala ng tao sa'yo, most likely, you will be chosen. Number 3, be available or increase your exposure. Remember? 'Di ba yung repetition? People are more likely to choose a product that they always see. Totoo yan sa supermarket. Totoo yan sa advertising. Totoo rin yan sa tunay na buhay. Kapag ikaw ang laging nakikita na option, 'di ba, yung mga ka-competitors mo hindi masyado nakikita, hindi nila masyado nakakausap, most likely ikaw yung pipiliin kasi ikaw yung available on top of their head.
'Di ba? Kaya yung mga nanliligaw diyan, siguraduhin niyo na nagpapakita kayo sa mga nililigawan niyo. Huwag kayong pa-mysterious effect na hindi kayo nagpapakita para ma-miss kayo, 'di ba? O, kasi kung tago ka ng tago, paglabas mo, meron ng ibang pinili yon, hindi na ikaw. 'Di ba? Expose yourself to place yourself on top of the head ng nililigawan mo. And number 4, know your audience, 'di ba? Ibig sabihin, alamin mo yung background ng mga tao na potentially pipili sa iyo. Okay? Anong gagawin mo? Kolekta ka ng data about your audience, tapos i-match mo yung attributes nila o yung attributes mo doon sa mga needs and wants nila. O halimbawa, gusto mong mapili na gusto mo ikaw yung mapili sa pag-supply ng siopaw sa isang eskwelahan. O, pero may mga competitors ka na gumagawa rin ng siopaw. O, ano ang gagawin mo? Ang gawin mo, alamin mo yung background ng kliyente, yung pipili sa'yo, yung pipili sa mga players. 'Di ba? Halimbawa, eskwelahan yan. O, alamin mo yung background ng eskwelahan. Ano bang background ng eskwelahan? Let's say nalaman mo yung eskwelahan pala talagang devout Christian school. O, so anong gagawin mo? I-match mo yung attribute mo doon sa needs or wants nung pipili sa'yo. So, ngayong alam mo na devoutly Christian school pala yung pipili sa'yo. O, i-package mo na yung siopaw mo na very religious. O, di ba? I don't know how you will do that. Siguro sa packaging, meron doong mga Bible verses, no? O, it's up to you. Basta you get the point. Di ba? You package yourself according to the needs and wants of the people na gusto mong piliin ka. Alamin mo muna yung background nila, tapos itugma mo yung sarili mo sa mga gusto nila, most likely, pipiliin ka ng mga yan. So before we leave this discussion on decision making, iwanan ko lang kayo ng mga Bible verses na may kinalaman sa decision making. Diba? Syempre, yung Proverbs 3:5-6, hindi mawawala yan. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Let's always involve God in our decision-making process. Huwag tayong didiskarte mag-isa. Huwag tayong pipili ng option na hindi natin kinukonsulta ang Diyos. Question, bakit ba kinakailangan pakonsultahin yung Diyos when it comes to making our major decisions in life? Kasi, sabi ng Isaiah, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Because God can see things that you don't see. And those things that you don't see can help you make the correct decisions. Diba? Kaya nga, anong gagawin mo? You ask God to reveal to you those things that you don't see, but it's very important for you to see to make the right decision. Ibibigay naman sa iyo yan if you only ask Him na i-guide ka. Diba? Do not be anxious about anything, but in every situation, through prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Isa sa mga stressful na sitwasyon sa buhay talaga yung hindi ka makapag-decide, di ba? Yung hindi ka makapili ng tamang option na pipiliin mo. Nakaka-stress yan, di ba? Natatakot ka kasi magkamali. Natatakot ka na baka gumawa ka ng wrong decision. So what do? Do not be anxious about anything. Idaan mo sa prayer and petition. Yung decision making mo, give it to Him. I-present mo sa Kanya yung mga different options, ano yung mga iniisip mo about the different options, ano yung nasa puso mo na pipiliin mo, pero ang ending ng prayer mo is, not mine, but yours be done. Ask God, the Holy Spirit, to guide you kung ano ba yung pinakamagandang choice na dapat mong gawin in the situation where you are in. Thank you for listening, and until next time sa Libreng Sit-In here in Cognitive Psychology. Bye-bye!